Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod, ang magbibigay po ng mensahe na magmumula po sa ating Divine and sa ating Holy Spirit, Universe, Spirit Guides, Ancestors, no? Elementals as well, no? Nais ko po muna magpasalamat syempre sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay sa ating YouTube channel, sa ating Angel Whisper 11, at sa mga bagong subscribers po is maraming salamat po sa pag-subscribe. And ito naman po is para sa mga bago naman po, ano, na napadaan and napaklik dahil po sa ating caption. So ito po is ito pong ating channel is more on spiritual po talaga, no? Talaga pong more on ang reading po natin is more on spiritual, no? Na paminsan-minsan po is hahaluan po ng love reading. Okay? So now is, ngayon po talaga is tarot vision po tayo. Okay? So hindi ko po i-send sa inyo yung message ng divine or ng vision ko yesterday or last night kasi po, ang iba po ang bumaba. No, iba po ang bumaba. Ang bumaba po is about love, no? More on about love reading po ang lumabas kagabi or itong last na nakaraan ko pong reading. So ngayon po is hindi po muna ako gagamit ng yung isa pong card, no? So magla-direct po tayo, no, about sa spiritual. Okay, so this is about sa reading ko po na about dun sa, again, this time is kumbaga ito po yung templo mo or ito po yung lugar mo, then nandito ka pa sa harapan like this. So nandito ka po, no? Pero nandito ka man, pero sa nakikita ko po kasi dito is, alam niyo po, yung pinoprotektahan, no? Kasi po may nakita po ako doon, parang medyo malabo po yung vision, no? Dark, madilim doon sa lugar. So ang tangi na aninag ko po doon is pakpak, no? And isang sword, no? Na talagang kumikinang po yung sword. So pwede ko pong i-consider na isa po yun sa talagang Archangel, especially tingin ko po si Archangel Michael po yung naandun sa tapat ng pinto po mismo ng para siyang cave, no? Parang ganun po yung itsura niya, para siyang cave, no? Na malamang isando ka sa loob na ayaw nilang papasukin kung sino man itong mga gustong umatake sa'yo. Pero ilan lang to, no? Ilan lang yung nakikita ko na parang walang ka-effort tong si Archangel na talagang winawasiwas tong mga enemies mo. Hindi ka tulad ng mga nakaraan na vision ko na talagang ang daming attacks. Even sa ere meron kang attacks. Even dito sa left and right is meron kang attacks. This time is ano lang, very few. O siguro parang nakita ko 3, 4, mga ganon, ano, na kinakalaban ni Archangel Michael. Okay? So, alamin natin kung ano yung mensahe nung vision po natin ngayon, ano. Pero before po tayo mag-start, syempre po mag-aano po muna. Pero naako na po to, na-cleanse ko na po to. Okay, na-cleanse ko na po yan. So, mag-prepare na lang po tayo para dyan. Pero kailangan ko po muna mag-oil. Okay, so kailangan po natin mag-pray muna. Again, sa mga gusto pong mag-avail ng amulets, no, meron po tayong available na mga amulets. Okay, so kung sino pong gusto mag-avail, PM lang po. Nasa description box po natin yung mga details, no. Andun din po yung number po, mobile number, WhatsApp, ganyan. Wala po tayong messenger. Okay, so meron din po tayong mga all-in-one protection na oil. Meron din po tayo for business. And yun nga po yung mga amulets natin. Meron din tayong mga Bato Omo, 10 elements si Bato Omo, and Bato Omo alone, meron din po tayo. Yan. Okay, so wait lang po Okay, so let's start. Pray muna tayo. Panginoong Diyos Ama,
Panginoong Kristo Ama, ako po ay naririto muli sa inyong harapan. Humihingi po ng basbas, support at gabay. At ako po ay inyong bigyan ng napakalakas at napakalinaw po na mensahe para po sa akin mga collective viewers, subscribers, at followers. Ako po ay nananalangin na kami po inyong bigyan ng kaligtasan, bigyan po ng napakalakas na proteksyon na kami po ay mailayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman na tukso. Bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng mga karamdaman, lalong-lalo na po yung mga matitinding karamdaman. Pakihipo po ang mga ito para po sa kanilang kagalingan. Naway sila po yung magkaroon po ng panibagong pag-asa sa naayon po sa kagustuhan ninyo. Ako po ay nananalangin ngayong oras na ito na kami po ay inyong samahan para po magkaroon po ng kaliwanagan ang lahat po ng aking tagapanood, tagapakinig, at sa ganun po ay magkaroon po sila ng kaliwanagan sa mensahe na inyo pong ihatid sa kanila. Ito pong aking ibibigay po na mensahe o reading po is nanggaling po sa inyo sa vision po na ibinigay nyo sa akin, naway mai-send ko po sa kanila ng maayos at maintindihan po nila kung ano po yung nais nyong iparating sa aking mga viewers, subscribers at followers, sa mga tagapakinig po. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo. Okay, so ngayon po is direct, no? Kukuha po tayo ng mensahe muna sa... Wait lang po. Tatabi ko lang po itong aking nail phone. Ayan. Okay, so gagamit po tayo ng tatlong oracle cards din. Ito pong ating... Anong tawag dito? Tarot. Okay, so about ano po tayo ha? Vision po tayo na hindi po na lumabas kagabi sa baraha. Okay, so vision po tayo ngayon. So na-explain ko naman po yun kanina. So hopefully, pero alam ko lalabas naman po ngayon. Okay, so tingnan po natin kung ano po yung gustong sabihin, no? Kukuha na po tayo ng mga ilang cards po dito, no? Hindi naman po todo, pero kukuha po tayo ng cards tungkol po sa ating vision, no, na sa palagay ko po, no, talagang po yung nakita ko po doon is kasi nga po may pakpak, may hawak pong swords, and puti naman po yung pakpak na nakaharang po doon sa pinto na pag-aari ninyo or malamang po is nandun po kayo sa loob. So now, titingnan po natin and alamin po natin kung ano po yung mensahe. Okay, so this is a vision feeding. Sumagi yung ano ka, okay? So, let's see kung ano po ang gusto mong sabihin. Ito po yung malaking cards eh. Okay, so tingnan po natin kung ano po ang gusto mong sabihin. So, meron na pong dalawang card ata agad yun. Isa lang. Okay, so papakita ko po yan unti-unti. Wait lang po. Okay. Wow, so talagang may ending na ang pain. My goodness, congratulations. Then, defeat is there. Okay. It's okay. So, tingnan po natin kung ano pa po yung iba. Ay, ang dami. Ba't ang dami bumaba? Wait lang. Ang dami po sumabort. Okay, so, we have the Ten of Swords. Then, the Emperor. Wow, we have the Authority. Wow, alam mo, ang bigat mo dito, ha. Grabe, ha. I love it. Okay, and the Moon. Okay, so, talagang sa cards, no, talaga po sa reading, hindi po lahat ng reading, hindi po lahat ng ibababa ng cards po talaga is magaganda. Talaga pong meron ding medyo sablay. Okay? So, dito naman po sa Ten of Swords. Ayan, ano. So, dito lang po is pinapakita. Kasi nga po yung vision ko dito is, yun nga po, para siyang nasa cave. Cave po yun, na meron pong nakatayo po doon na isang anghel na may hawak pong swords, na siya po yung nakikipaglaban, no? Para hindi ka mapasok o hindi mapasok yung lugar mo or teritoryo mo nitong mga kalaban. So, doon para sa pinto, no, or marapit sa pinto mo is harang na sila. Hindi sila makakapasok sa teritoryo mo. Okay? So, dito is pinapakita lang dito na
alam niyo yung betrayal, no, or yung mga kasi hindi naman po lahat ng attacks dito, especially sa mga healers, lahat po ng mga attacks is talaga nakikita mo, no, or nararamdaman mo. Hindi lahat. Kasi nga, andito yung mga angels mo, andito yung mga archangels, no, mga guides, ancestors, ascended masters na talaga naman nagpoprotekta sa'yo. Divinely guided kasi talaga. Ikaw. Okay? And dito is pinapakita lang dito and gusto lang ipaalam sa'yo ng anghel mo na yan na nagtatanggol sa'yo, na nakablock doon sa daanan ng papunta sa loob ng teritoryo mo, is sinasabi nilang talagang end na, no? Wala na yung mga pains, sorrows mo, struggles mo, wala na yun. Tapos na. Kasi ito ang first card mo. No? So talagang andito na yung kukonsider ko na rin to, ito ipapasok sa'yo sa year 2024. Malapit na magtapos ang year, so meaning talagang andito na yung tapos na yung mga paghihirap mo and yung success sa buhay mo is talagang papasok. Actually ito pwede ko na i-consider to as your 2024 reading. Itong vision na to. Okay, itong vision na to is for 2024 mo na to. No, pero kung meron naman, no, pero ito is kasi ang ganda ng card mo na to, no. Kasi nga talagang andito yung end na yung mga, kung sino man yung mga bumabati ko sa'yo, kung sino man yung mga nagtatraidor sa'yo, tapos na yon. Wala na silang panama sa'yo ngayon, wala na silang lakas para kalabanin ka, wala na silang, kumbaga yung kakayanan nila dito is lusaw na pagdating sa'yo. Okay, lusaw na yung mga yan pagdating sa'yo. And now we have the Emperor. 'Di ba? Nakikita mo yan kung gaano ka kakisig, no? So andito ka para mamuno, para maging guru, para magturo, maging mentor, maging master. So, hindi para hadlangan to ng mga sumusugod dyan sa templo mo. Ayon doon sa vision ko na andun yung hindi ka pwedeng parang hindi ka pwedeng ano mo yon kontrahin, no, or hindi po pwedeng isabotahe kung ano man yung pinaplano ng mga kaaway. Sila sumusugod doon sa templo mo para siguro dukutin ka or what, kung salbahihin ka, saktan ka. Hindi, no, hindi nila mapagtatagpayan yan. So dito is sinasabi lang dito na kasi gigil lang makapasok nang gusto nilang paalisin dyan sa trono mo, di ba? Nasa throne ka and meron kang ano ba to? Parang tawag doon, crown. Okay? So gusto nilang agawin sa'yo yan. No? Gusto nilang kunin sa'yo yung authority, power, no? And yung knowledge. No? Kasi alam nila dito na mamumuno ka at paparamihin mo ang mga makakasama mo sa mission mo sa buhay na ibinigay sa iyo ni God, no? Alam nila yan. Kaya andito yung panay-panay pa rin ang attacks nila sa iyo. The more na talaga nagkakaroon ka ng malakas na power dito, no, is na andun yung talagang mas maraming attacks. Pero this time, hindi na. Nabibilang na sila sa kamay eh. 4, 5, 4, 5. Naglalaro na lang sa gano'n na may attack sa'yo. Compare mo nung mga nakaraan na talaga namang dagsa. Alam mo yung parang anong tawag doon? Battalion versus battalion. Parang ganun, no? Talagang parang isang barangay yung sumusug. Meron pa nga sa area, eh. No? Pero this time, wala nang mga ganun, no? So, dito is sinasabi na sa the moon, no, is talagang andito naman yung, sa the moon naman kasi is andito yung malakas talagang intuitions mo na talagang maraming mga atake sa'yo. No, marami talaga. Ramdam mo sa sarili mo, especially sa physical, no? Andito yung nararamdaman mo, minsan may masakit sa ulo mo, minsan masakit ang katawan mo, may mga ganyan, may mga ganang mga attacks, no? So, aware ka naman dito, okay? Okay, so about dun sa the moon, no, is there is parang sinasabi na kailangan alisin mo na rin yung mga fears mo, no? So, kailangan lang dito is laban para sa ekonomiya. Hindi pong alisin mo yung mga fears, doubts mo kasi for sure marami kang mga pangarap dito sa buhay, no? Actually dito is nakikita ko rin na marami talagang mga parang alam mo yon mga still alam mo, meron talagang sinasabi dito sa first card mo is talagang dito yung endings, no? Andito yung talagang tapos ka na doon sa chapter ng buhay mo na talagang puro pagsubok, puro parang hinagpis, puro ganyan, puro sama ng loob, konsumisyon, mga ganyan, mga attacks, no? So dito is pinapakita naman dito sa card na parang
kailangan mo pa rin maging mas matibay sa ngayon, ano. Kasi yun nga, sinasabi ko sa inyo, pag chosen one po kayo, pagka earth angel po kayo, yung attacks is hindi naman po talaga totally, alam nyo yun, mawawala. Okay? So kung meron mga spiritual attack sa inyo, is naandun naman yung sinasabi na hindi na ganun kalupit. No? Hindi na po talaga ganun kalupit. Meron ng mga attacks pero andun yung may konti, no? Or parang, alam mo nyo, mababahiran lang ng konti, pero hindi na ganun kalupit or hindi na ganun kasakit yung mga atake, no? Parang, alam mo yung tipong, kakamutin mo na lang yan, kakamutin mo na lang yan, o kaya parang gaganunin mo na lang, yung mga ganun, no? And, babalik at babalik ka sa pinanggalingan. Again, lahat po ng mga attack sa inyo ngayon, especially sa mga chosen one talaga, mga earth angels na talagang, child of God is talagang andun po yung hindi po kayo pwedeng kantiin ni numan. Spiritual man yan, physical, mental, emotional, hindi po pwede. Okay? So, basta po kailangan po dito, every time po may mga attacks po tayo, let go, let God nyo po yan. Dahil hindi naman kayo pinababayaan ng mga guides nyo. Well protected po kayo, divinely protected po kayo, kaya wala po kayo dapat alalahanin. Okay? So, about naman dito sa parang, still dito sa Damona, no, is talagang meron pa rin mga manlilinlang, no? So, kailangan nyo pong, wag po kayong basta-basta papatol or parang maniniwala sa mga sabi-sabi. Na kahit po may eye-to-eye contacts, no? Pagka mga demons po is talagang andun po yung, andun po yung talagang, akala nyo totoo sa inyo pero ang totoo hindi. Kinukuha lang po nila yung loob nyo para maniwala kayo and then doon po sila atake. Okay? So, kailangan po aware po kayo dyan, ha? Especially po sa mga ginagamot nyo. Okay? So, now is kailangan po natin, dito naman po tayo sa kabila. Okay? So, tingnan po natin kung ano po yung ibang mensahe patungkol po doon sa mga attacks, sa vision. Okay? Tingnan po natin. Puro po tayo ng iba. So, yun doon po sa vision na yun is pinapakita naman po talaga doon na etong angel na to, no, si archangel na nakita ko ng sword, or maybe rin po kayo po yun kasi kayo po is archangel, angel din po kayo, earth angel po kayo. So, and sa pagkakaalam ko po, no, is kayo rin po is may hawak na sword sa mundo na spiritual. So, ando po talaga hindi nyo i-allow yung mga tao na yan na basta-basta kayo hindi nyo kayo papayag na makapasok yan sa inyo, no. So, okay, wow. Okay, so, dito, noise, tatapat ko po siya sa voodoo, sa Ten of Swords na may endings. So, itong voodoo doll po na ito is lusaw na po to or sunog na po to. So, wala na po mga ganong attacks, no, about doon sa mga voodoo dolls. Kasi po, ano na kayo kumbaga, kung power at sa power lang din po pag-uusapan, is talagang naandun na po kayo, no. So, make sure po na kayo ay make sure po na kayo po is andun yung dire-diretso po, especially po sa mga healers, no, is andun po yung tuloy-tuloy po ang kain ng dasal natin, no. Wag po kayo magpakakampante na porque nalaman nyo po na kayo is talagang powerful na ibibitawan nyo na po yung pagdarasal, especially po sa mga kumakain po ng mga dasal and may mga kanya-kanyang tangan. Kailangan nyo pa rin po pakainin ng mga iyan. Okay, so wag na wag nyo po yung papabayaan na hindi napapakain or kinakausap, no. So dahil po dyan sa mga yan, dahil nga po sa pinapakain niyo yan and patuloy din kumakain ng dasal, so ito mga voodoo din notice mga wala na pong silbi to. Okay, so yan, isa na po yan sa mga nag-end, no, sa mga nag-end na masasabi ko na hindi na po tatalab sa inyo yan, yung voodoo doll na yan. Okay, so, tingnan po natin kung ano pa ang bibigay sa inyong mensahe ng card. Dapat pala kayo na pa ako nag-shuffle, no? Okay, so let's see. Tingnan natin kung ano pa. Wow, okay. So, we have self-control. Okay, since ano ka, no, nando ka na sa point na talagang may authority, power is na andun na. Pero kailangan mo pa rin ng self-control, no? Kasi andun yung talagang, pagka lumalakas din po tayo, is parang andun po yung medyo, ano po tayo, andun na po yung talagang bravery, malakas ang loob, is na andun na po, no? Okay, resume po tayo. Okay, so tingnan po natin dito sa ating the moon. Kung ano naman po ang itatapat ng ating oracle. Oh, justice. Okay, so, yun nga, dahil nga sa may mga
mapanlinlang ng mga tao sa'yo na dinanas mo before. And even kahit po ngayon, is andun yung talagang andun na yung hustisya. Makukuha at makukuha mo yung hustisya para sa mga ginawa nila sa'yo, no? So, antay-antay mo lang yan dahil, isiniserve na yan or actually, nasa kanila na yan, ini-embrace na nila sa ngayon yung mga ginagawa nila sa'yo, mga kasalbahihan noon, yung mga atake nila sa'yo, kung paano kanila ginagambalan noon. Yan, so, danas na nila ngayon yan. So, kuha na lang po tayo ng medyo, ano pa na mensahe. A few messages pa from Holy Spirit, okay? So, tingnan po natin kung ano pa ang pwedeng ibigay na mensahe ng ating Holy Spirit. Patungkol pa rin po dun sa vision. Okay? So, we have dito po sa first aisle natin, since andito na po yung kanina, yung sa tarot deck natin is yung Ten of Swords, nandun po yung Voodoo Doll, sumunod po yung Voodoo Doll na Oracle card, then papasok din natin dito yung you can hear them, which is yung mga spirits is talaga naririnig nyo na po yan, legit na po yan na talaga pong kung sino po yung, pagka kayo po ay nagtanong tungkol po sa gabay nyo, antemano po, sila po ang sumasagot sa inyo, and please, wag nyo na po silang pagdudahan, no, kasi po wala pong ibang sasagot sa inyo kundi sila din po. Kung meron na po kayong ipinangalan sa mga guides nyo, mas maganda, sila po yung kausapin nyo, aside po kay God, no, meron pa pong iba pong mga gabay kayo na andyan. Kung sino po yung alam nyo at pangalanan nyo na po, yun po ang kausapin nyo. So, by name, kausapin nyo po sila, then sila rin po ang sasagot sa inyo. Huwag nyo pong magdudahan at wala pong ibang sasagot yan. Hindi po sasagot dyan ng any demonic entities. Okay? Lalong-lalo na po kung nagtatanong kayo sa mismong lugar, kung saan po kayo nanggagamot or sa mismong bahay nyo or kung saan man kayo naroon. No? Sila po yan. Okay? Kasi po kayo is kahit kung saan magpunta is well protected po kayo. Okay? So, sa pamamagitan po ng dito po sa The Emperor, which is andun yun naman sa ilalim nun, The Emperor nyo na card is yung self-control, is na andito po naman ang Wish Granted. Okay? Dahil nga po kayo ay may throne, may crown. So, halos lahat po, no? And nandun na naman po yung nakakaroon po kayo ng self-control. Ibig sabihin yung patience nyo is naandyan na. Ang self-control po is ang dami pong nasasakop niya, patience, kindness, basta lahat po pa is positive, no, na talagang andun yung parang kaya mo na rin balansehin ng lahat at the same time. So, dahil po sa ganong pag-uugali po ninyo, no, is parang ang reward din po sa inyo ni God na dahil yung nakukontrol nyo yung temper nyo na rin at the same time, no, andun yung talagang pigil na po kayo kahit na po dapat sabog na kayo sa galit, no, pero still nandun po yung temper nyo na nakokontrol nyo. So, parang reward na maibibigay po sa inyo dito ni God is talagang lahat po ng wishes nyo is magagrant, no, or maibibigay po, wishful fulfillment, no, sa ibang term, pwede pong gano'n, so, basta wag po natin aabusuhin, no, yung ating mga kakayanan. And again, kung patungkol naman po dun sa mga sumasalbahe po sa inyo, which is dito po sa under ng the moon, and meron po justice naman na po na isi-serve, so let go, let get nyo lang po yun. Yun na rin lang din po ang pwede nyong gawin. No, katulad po nan sa pinapakita po sa akin sa vision ko na talagang andun po si Archangel Michael na talaga pong nakaprotekta, or even you, no, kung ikaw man yun na andun nga sa harapan ng cave or ng temple o ng lugar na yon na may pinto, no, is andun yung hindi mo i-allow, no, ang sino man ang makakuha o makapasok sa templo or sa lugar mo, no. So yan, so isa yan sa mga kumbaga patunay na ikaw ay talaga may kalakasan sa mundo ng spiritual. Walang pwedeng kumbaga dumapo sa'yo or manalbahe pa sa'yo at this time. And lalo na sa mga darating pa na araw, kasi talaga sa dumadaan na mga araw, buwan, taon, is talaga syempre palakas ka ng palakas. Okay? So kuha po tayo ng message dito sa The Justice. Then mamaya magkukwentuhan na po tayo sa Oracle card na isa. Okay? Pero kukuha muna tayo ng card sa una kong ginawang Oracle card, which is yung kulay green, yellow green. Okay, so Justice. So sa the moon is meron siyang the Justice din dito, no? And now is realized. Okay. So since ngayon nakaka-receive na sila ng justice or karma,
no, is nare-realize ngayon itong mga taong gumawa sa'yo ng mga spell work, black magic, palipad hangin, tigal po, mga ganyan, is nare-realize na nila na hindi ka pala dapat binabangga, no? And now, andito nga yung sinasabi nila na parang gusto na nilang, I mean, talagang may mga plans na rin yung mga yan na ikaw puntahan at makipag-ayos, ganyan. Pero still, wala pa rin silang lakas ng loob sa ngayon. Pero may mga plano na yung mga yan, no, na ano, dahil nga na mabutihan ulit sa inyo kasi nga na-realize nila na talagang totoo ka pala, no, na totoo palang ikaw ay spiritual healer, na ikaw ay divine healer, na ikaw is connected kay God. So now is andun yung talagang ang laki ngayon ng takot nila sa buhay na haharapin pa nila, no? So, tingnan po natin kung ano po ang mensahe pa. Kuha po tayo ng mensahe sa ating oracle card. Okay. Okay, so now is okay. Okay, so kukunin ko na po itong two cards, no? Okay, so we have the Aries energy. And sinasabi na till death do us part. So ito yung sinasabi ko na kahit na meron pong endings or kahit meron pong sinasabi sa card na first card natin na talaga merong endings, no? Is itong mga umatake sa inyo, no? Is talagang andito sila. No? Andito sila. At yan ang kanilang motto in life, no? Till death do us part. Natira matibay. Okay? Tigas ng ulo, no? Ganyan talaga sila. Pero wala naman silang panama. Okay, so ito muna. Okay, so we have the soulmate. So, again, ito, no? Para pumapasok naman ngayon dito is yung love, no? So, may love reading na pumapasok. Okay, so dito sa third deck natin, ano, is merong Aries energy and merong till death us apart and merong soulmate. Okay, so maybe ito is pwedeng ka-twin flame mo na rin at the same time, no? May consider kung ganon, no, na ang talagang halos bumabanat sa'yo is kung tutuusin is soulmate mo din, no? Pero andun yung nagkaroon kayo ng pagkakaiba ng path. Ikaw isa sa putyan and siya isa sa kadiliman, no? So titingnan natin. Okay, so ito is you are jealous collective. For some reason is meron kang parang still, maybe this is from the past, no, na meron kang pinagseselosan noon, no? Siguro sa standing or sa status ng buhay, no, before. Pero ngayon is ando na yung kontento ka na naman sa kung ano pinakaharap mo ngayon at kung ano ka ngayon, dahil talagang mas nakakaangat ka na naman sa kanya, lalo na sa mundo ng spiritual. Okay, so now is just po. Okay, so access denied. So andito yung talagang okay. So this is a confirmation, no, halos, no, kasi meron nga ditong ano ano ba to, may endings, no, endings sa mga lahat, no, sa lahat ng mga pagsubok mo. And now meron ka na ditong access denied, no. So meaning talagang kahit anong gaano kalakas tong gumagawa sa spiritually is andito yung hindi ka na niya mapasok. Talagang ano ka na, silyado ka na. Alam mo, ang talagang napakasarap sa pakiramdam yung meron kang tagapagtanggol, merong nagga-guide sa'yo, ayun, mga ganun, and talagang ina-assure nila na hindi ka mapupunta sa kapahamakan, no? Yun lang ang maganda naman doon. And eto, meron ka dito intuition on point, no? And we also have the Libra energy. So yung intuition mo dito is kailangan lagi mo rin siyang susundin, no? Kasi eto rin ang magdadala sa iyo sa mga tipong magandang pangyayari, no? And yung good news din is doon din papasok, no? Kasi kung halimbawa susundin, or I mean magkakaroon ka ng doubt sa mga intuition mo, and especially sa mga bulong sa'yo ng mga guides mo, hindi ka makakakuha ng mga good news. Actually, yung mga good news, no, is nakukuha mo sa mga
spirit guides mo sa mga ano nila, sa mga sagot nila sa mga katanungan mo. Pero yun nga lang, parang till now is nandun yung talaga may doubts ka pa rin, no? So eto, no, this is the time, no, na pinapaalam ko sa iyo dito, collective, especially ko sa mga bagong healers, no, is actually matagal mo na to nakakausap. Yun nga lang, akala mo parang hindi, parang akala mo siguro ikaw din ang sumasagot, pero hindi, no, sila yan, mga guides. And now andito pa rin ang sibling. So, hindi ko na to papahabain. So, meaning talagang itong gumagawa sa'yo is talagang sibling mo. Okay? Sibling mo yan. Okay? And now, andito na talaga yun. Talaga nagre-level up ka na. Mataas na yung antas mo. No? Mataas na yung antas mo. Okay? So, yung madalas sa mga umaatake sa'yo dito, no? Sa nakikita ko doon sa vision is talagang andun yung kapatid mo pa rin ang umaatake sa'yo. Detail na detail sa'yo to. Lagi to na sa reading. Lumalabas talaga siya lagi sa reading. Okay. Diba? Confirm. Family member pa rin. Okay. So, yung sa vision ko na yun is talagang ang umaatake pa rin sa'yo is mga kapatid mo or kapatid mo. Okay. So, we also have the Virgo energy. So, meron na tayong isa, dalawa, tatlo. Okay. So, yan yung mga umaatake sa'yo. And yun din yung mga nakikita ko sa vision ko. Okay? And kung ano man yung meron ka ngayon dito collective na is deserve mo yan. No? Karapat-dapat lang sa'yo yan. And kung ano man yung nadaranasan ng sibling mo ngayon, which is yung bang justice, no, na isineserve sa kanya ngayon, or judgment, no, is nandun, is deserve niya rin. Okay? So now is ito ang mangyayari sa lalong-lalo sa 2024 is talaga magkakaroon ka ng growth, no, especially sa financial, and ito ang gagawin mo for the whole year ng 2024. Puro celebration. Okay? And you're not alone. Na talagang yung mga spirits mo, spirit guides mo, ancestors mo, lahat, no, is nandyan para sa'yo, to guide you. Okay? And bottom of the deck is ito yung bottom of the deck natin. They want to destroy you. No? Yun. Yung atake sa'yo dun sa vision ko is talagang gusto nilang atakihin ka, gusto nilang sirain ka, gusto nilang sirain ang templo mo, no? Okay? So now is, yan. You also have the Taurus energy. Again, ito po is, ano po to ha? Timeless and for all zodiacs to. Okay? This is a collective reading, okay? Kung sino po makaka-resonate, yan po, ano na lang po siya. Paki-click, paki-subscribe po, no? Okay. So, ito ang isa sa talagang ayaw na maklaim mo ng sibling mo or ng family member mo. Ito yung tinitignan nila sa'yo. No? Ito rin yung kinaka-stress nila ngayon. Kaya sila nagkakasakit, no? And to the point na yun nga, sinasabi ko sa inyo na kayo pa ang pinagbibintangan ngayon, na parang sinasabi na kinukulam sila. Pero hindi. Kasi nga bumabalik lang sa kanila yun eh. Bumabalik lang sa kanila kung ano man yung masamang ginagawa nila sa'yo. And now, nakikita nila na ikaw is parang andun na, umaakyat na, at parang nakakamit mo na unti-unti ito. Or maybe some of you is meron ng hawak na ganito. Is ngayon, sila yung hirap na hirap. No? Kasi ganoon ang ginawa nila sa'yo eh. No? Sila ngayon yung parang hindi nila alam kung paano nila babudgetin ng pera. Mga ganyan. Okay? So, sabi niya, I'm not into material things now. Siguro noon, pero now, hindi. Now, etong Capricorn energy na to, no, since meron ka ng 4, kasi sinabi ko naman sa inyo kanina, 3, 4, ganyan, 5, no, na may mga attack sa inyo. And now, this Capricorn, maybe ikaw to collective, no, na talagang andong nakikipaglaban or parang itinatayo mo ang templo mo, ipinaglalaban mo ang templo mo, ang power mo is talagang andong lumalabas pagdating sa ganitong sitwasyon na talagang merong atake, no, na talagang lumalabas yung lakas mo dahil talagang walang pwede makakuha niyan or makabawi. I mean, talagang walang pwede makakuha niyan. Kung ano yung binigay sa'yo ni God, walang pwede makakuha niyan. And sa mga nangyayari, no, na talagang andito yung talagang yung plano nila na ikaw sirain,
Huwag ka mag-alala dahil hindi yan ang plano sa'yo ng Diyos. Okay? Kung ano man yung pinaplano sa inyo ng mga kalaban nyo is babalik at babalik at babalik sa kanila. Sila at sila rin ang makakaranas na. Kung hindi sila titigil, well, problema na nila yan. Yung sinasabi nila till death do us part, then let us see. No? Basta i-continue mo lang yung good work, no, is andun yung talaga ma-achieve mo at ma-achieve mo kung ano man yung mga dapat na para sa'yo. Okay? Kasi may nakalaan na para sa'yo talaga. Now, nasa sa'yo na yan kung talagang susundin mo yung mga missions na ibinibigay sa'yo ni God and gagawin mo to ng maayos. No? Ngayon, kung hahaluan mo ito ng hindi maganda, then si God din mismo ang babawi sa'yo niya. Okay? There's a new beginning. Okay? Kasi alam mo, yung strength mo ngayon, yung lakas mo ngayon, yung taas ng antas mo sa spiritual, yan din na magdadala sa'yo sa talagang panibagong buhay. No, yan din na magdadala sa'yo. Basta sinasabi ko sa inyo, diretso lang. Okay? Matuto kayo i-share yan sa iba. Matuto kayo parang huwag sarilinin. No? I-share nyo po sa iba yan. Then may balik po yan sa inyo ng mas marami. Okay? Huwag nyo na po panghinayangan. Kung nagbibigay rin lang kayo sa iba. No? Huwag nyo po panghinayangan yun. Manghinayang kayo sa mga binibili nyo mga luho. No? Pero yung mga nagbibigay kayo, no, any amount, no, lalo na kung halimbawa yung mga emergencies, bigay nyo po. Dahil meron po babalik sa inyo na mas malaki. At pagpapalain po kayo lalo ng Diyos Ama. Okay? Ay? Okay, so naiwan po itong God gaming. Okay, so, andun yung na-realize itong person mo, no, na parang, andun yung talagang, may mga regrets na rin naman siya sa buhay dahil nga sa pag-aatake sa'yo at kung ano-anong kabalbalan ang ginawa sa'yo. Pero andun yung na-realize na ang laki mo palang kawalan sa kanya. Kasi binigay ka ng Diyos sa kanya pero sinalbahe ka niya. No? Doon niya na-realize na parang napilay siya, parang dinaig na pa yung na-stroke nung nawala ka sa buhay niya. No? So, andito talaga yung ang laki na pagsisisi niya sa mga pinagagawa niya sa iyo. Pero, alam mo yon, tipong the best thing talaga na mangyari dito is kung magkakaharap, kailangan talaga is magkaroon kayo ng heart-to-heart talk and magkaroon ng the confession, no, na talagang andun yung sincerity, makita mo sa kanya na talagang humingi siya ng kapatawaran sa'yo. And again, ito is mga may ginagawa to sa'yo na mga black spell, ganito, ganyan. For sure, magagamit to. Need niya i-surrender sa yan. Huwag po kayo makikipag-ayos, no, ng puro salitaan lang. Kasi again, sabi din sa card do sa the moon is ingat po kayo sa taong mapanhin lang. Pwede pong ito is piniplease lang kayong kunwari, pero alam nyo yun, babanatan na naman kayo yan, end of the day. Okay, kaya nga po, mas maganda talaga is cut the cords, no? Kumbaga, andun yung access denied, patawarin nyo, pero hanggang doon na lang po, no? Kasi po, mahirap. Pagka meron po mga inggit sa katawan po talaga at hindi nila maire-release yan at hindi nila matatanggal, wala pong gagawin niya kundi atakihin kayo na atakihin. Okay? Okay, so let's see. Dito naman tayo sa kabilang card. Tingnan natin kung ano po ang meron dito. O, diba? May bago akong card. No? Kanina ko lang po ito ginawa eh. Tingnan po natin kung ano ang magiging mensahe sa inyo nitong card ko na to. Magsik. Tingnan natin kung anong card, kung anong sasabihin sa inyo nito aking yellow card. Okay, so let's see. Kulang po tayo ng mga ilang cards dito. Ay, ang dulas. Dulas pa siya kasi bago to eh. Okay. Kuha tayo ng ilang mensahe. Okay, see? May judgment din na po talaga sa iyong person, sa iyong
sibling. Okay? Sa iyong family member. Kung sino man yung family member na yan, tingnan natin kung may lalabas dito. Kung sino yan, specifically, tingnan natin kung may lalabas. No, pero now, talagang andito na yung ina-embrace niya na kung ano man yun. No? Wow. So, ito is kadalasan is may rashes. No? Ito yung judgment or ito yung binigay sa kanya. Alam niyo na, no? So, yan, meron siyang mga rashes ngayon. So, sino man yan sa mga sibling mo or family member mo at nagkaroon ng rashes, siya na yun. Siya yung gumagawa sa iyo ng spell work or something na black magic. Okay? So, now is na andito naman ang selyo. So, meaning talaga dito is ina-assure ko sa iyo na ikaw is selyado. Okay? Na talagang ikaw is hindi basta-basta. Hindi. Kasi naka-shield ka talaga dyan. Okay? Talagang protected ka. Okay? Kaya kahit anong attack sa'yo, wala. Wale. Okay? So, here is mataas na antas sa mundo ng spiritual ka na. Okay? Andito ka na. Mataas na ang iyong antas sa mundo ng spiritual. Okay? And now, is nandito yung sakim. No? So, dito is sinasabi na parang yung pagiging sakim itong gumagawa sa'yo is halos, alam mo yung kahit nagsasuffer na siya is hindi pa rin nawawala. No? Kaya yung judgment sa kanya is talagang nandun na. Parang hindi siya natuto eh. No? Hindi siya natuto, parang walang pinagtatandaan. Yung mga ganong bagay, no, na ang dami nang ginawa sa kanya pagsubok ni God, pero hindi siya sumusuko din sa pag-atake sa iyo. Yung ganon, no, kahit na alam niya na mataas na ang antas mo sa spiritual, andyan pa rin yung atake. Andyan pa rin yung talaga nagiging sakim pa rin siya. No? So now is patungkol naman sa iyo, no? Kailangan mo lang talagang pangalagaan yung pagkakaroon ng mataas na antas sa mundo ng spiritual. Okay? So, wag mong abusuhin din yan, and wag naman sanang pupunta dito sa word na, I mean, sa ugali na pagsakin, no? Yung mga ganyan. Kasi, mahirap po, pwede pong bawiin sa inyo yan anytime. Yung parang nagiging power hungry na po kayo, na parang hindi nyo na po nililingon ng ang Panginoong Diyos, no? Dahil mataas nga po yung antas nyo. Hindi naman po sa inyo galing yan eh. Sa Diyos po galing yan. No? Binigay lang po sa inyo yan. Pinagkatiwala po sa inyo yan. Kaya, huwag nyo po pairalin din yung pagiging sakim or pagiging parang power hungry, no? Na parang akala nyo kayo na po ang Diyos. Okay? So yan, isbigay po sa inyo yan, kaya pangalagaan nyo po yan, mahalin. At patuloy, araw-araw, mayat-maya kayo na magpasalamat dahil binigyan po kayo ng ganyang kakayanan ng Panginoong Diyos Ama. Okay? So let's see kung ano pa. Baka meron pang gusto sabihin ng ating card sa inyo. Tingnan po natin kung ano pa. Okay. Oh my goodness. Alam nyo, lagi lumalabas din to. Kapatid na lalaki. Okay? Ayan. So, kapatid na lalaki. So, tingnan natin kung meron pang lalabas na iba. Okay, so last card na po tayo, no? So, ayan. So, medyo pakiramdaman na po yung mga kapatid ng lalaki. No? And now, we have the Infinity Diyos. So, some of you, no, is kailangan po ng ganito ang tangan for your protection. No? Kasi ito po, si Infinity Diyos po is, isa rin po sa tangan ko to. At ito po ang isa ko, pinakamalakas na pandepensa ko po. Protection, napakagaling po nito. Palipad hangin, tigal po, lahat ng itim na mahika. And nagbibigay rin po ng kalakasan ng pangangatawan. Pagka ito po may tangan kayo, lahat po talaga garantisado, babalik at babalik po talaga to sa mga pinanggalingan yung mga black magic na binabato sa inyo. Tangan ko po to. Ito po is pangatlong tangan ko. No, talaga pong in-invite niya ako or in-attract niya ako na kunin ko siya bilang tangan ko. And now, honestly speaking, talaga pong si Infinity Diyos, si God po mismo is, siya yung pinakagabay nung ganito ko po na Infinity Diyos ko, si God. Kaya po talagang alam kong safe na safe po ako because of
Infinito Diyos, kasi kasama ko po lagi ang Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan niya. Okay, so since yun na po yung last, no, kasi sinabi ko na po na yun na po yung last card. So hopefully po is um, nakapagbigay po ako ng magandang mensahe po sa inyo patungkol po doon sa vision ko na binigay po ni God ng Holy Spirit, no, para po sa inyo. No? So, ganun po ang vision na binibigay niya sa akin, no, update kung ano po yung mga attack sa inyo and kung ano po yung pwede kasi itong mangyari pa lang, and actually ito na yung mga nangyayari sa inyo ngayon, no? So, pero yung sa ngayon po is, yun po yung nangyayari sa inyo. Yun po ang natin sa akin mensahe. Ito po yung nangyayari sa inyo. At yung iba pong decks, no, yun po yung mangyayari, no? Like celebration, yung mga ganyan. Pero yung sibling po kasi at family members, matagal na po to, no? So kailangan lang po dito is awareness. And now, since nagbigay na po ng judgment day si God sa kanya, is ito po yung may mga rashes. Okay, and gusto rin pa alam sa inyo ng Holy Spirit and ng vision na talaga andun na yung taas ng antas po ninyo, no? And also andito nga po yung kapatid niyo lalaki na gumagawa po sa inyo. And make sure po na meron po kayong mga tanga na ganito. Lalo po yung sa mga spiritual healer, divine healer, kailangan nyo po nito. Okay? Kung meron man pong gusto mag-avail niyan, meron po tayo niyan. No? Nakonsagra ako na po yan, nabuhay ko na rin po yan. Meron po tayong mga uploads dyan sa ating, dito sa ating channel. So, i-browse nyo lang po, pero naka-highlight po yan. Tingnan nyo na lang po. Meron po akong Infinito Dios doon. Na malalaman nyo po na talagang siya may lakas, no? Yan. Okay? So, maraming salamat po sa lahat po na nakinig at patuloy po na, tinapos po tong video. Maraming salamat po. Again, hanggang December 20 lang po tayo. December 20 po, start po ako ng magli-limit po ng appointments, no? 3 to 4 clients lang po a day. Then, yung healing po is patuloy naman po, no? So, gusto po magpabaklas, magpa-ritual, patungkol po sa baklasan ng mga gayuma, love spell, ganyan, or mga black magics is, chat nyo po muna ako, then, mag-uusap po tayo regarding sa mga ganon. Okay? Yun po. So, sa mga naka-resonate, please paki-subscribe po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, paki-subscribe po ang ating channel. Paki-click po ang subscribe button. Then, paki-like and share na rin po. Then, paki-click na rin po ang notification bell para po updated po tayo lagi. Okay? So, if, tomorrow po is, 15. Okay, so bukas po 15 is, magre-reading na po ako for 2024, no? For 2024. Kasi po maging busy na po ako nito mga susunod na araw. So, kailangan po medyo mataas po ang energy ko pag kumuha po ako ng mensahe for 2024 para po sa inyong lahat. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye!